Matapos magbasa hanggang dito, hindi niya napigil ang magulat ng kaunti. Ang mga martial arts ni Bayan Chong X ay may tatlong uri sa kabuuan, Changing Anji Pong, Seiyan Pong, Palpak, at Chilba Jin yung Sangi. Sa pagtingin sa martial arts ng ikatlong master, nakikita ko kung bakit ang unang master at pangalawang master ay hindi nag-iwan ng anumang internal arts. Ang internal art ng ikatlong master ay napakabilis. Sinabi ni Elder Hyunga, ang lalaki ay ang kanyang mga kamao, ngunit kung ang kalaban ay mabilis na tatakas, wala rin itong saysay. Kaya, kailangan kong matutunan ang internal art ng ikatlong master. Ang Chiljun Yang Sangi ay tumutulong upang protektahan ang sarili mula sa mga panganib sa mundong ito. Ang pag-abot sa ikapitong antas ay sapat na para isipin na ang footwork ay maaaring umabot sa ganoong antas. Hindi ko alam na ang intensyon ng ikatlong master ay ito. Gamit ang Chong Wangi Pong, maaari kang magkaroon ng pinakamabilis na mga binti. At gamit ang Seiyan Pong Palak, maaari mong supulan ang mga teknik ng pagsipa. Ngunit ang Chila Junyong Sangi ang pinakamataas na martial art na magagamit para sa parehong opensa at depensa. Ang footwork na ito rin ang nakaabot sa ikapitong antas ni Master Chill. Kaya ang yaksiyang ni Mujik. Paano kung gamitin ko ang Chilba Junyang Sangi at Yakumbayak ng magkasama? Ngunit para magamit ang Chilba Junyang Sangi, kailangan kong maunawaan ang Shokanbop. Ang problema ay ang Chilba Juni Anji ay base sa internal art habang ang Yakamyang ay base sa divine art. Matapos mag-isip hanggang dito, umalakpak siya sa pagkakatuklas. Hindi ito magiging ganap na imposible kung mapapalitan ko ang internal energy ng internal art ng divine art. Simula ngayong araw, pagsasamahin ko ang lahat ng martial art sa Magsingangang, na itinayo sa pundasyon ng lahat ng bagay na bumabalik sa isa. Isang panginginig ang biglang umalangaw mula sa bangin sa labas, at maging ang isang maliit na kuneho na naghahanap ng pagkain ay tumayong tulala. Ang panginginig doon ay lalong lumakas ng lumakas, at ang panginginig na ito ay dulot ng pagsasanay ni Chian sa kanyang mga teknik ng kamao sa loob. Ilang sandali pa, binawi niya ang kanyang kapangyarihan at namangha. Mogsing, ika-6 na yugto. Magagamit ko na rin sa wakas ang Yakamyang, pero ang Weigyang ay nasa ika-8 antas pa rin lamang. Tiningnan niya ang tahimik na pintong bato sa harap niya at nawala sa kanyang pag-iisip. Ang pintong batong ito ay hindi na problema. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang suntok. Mabubuksan ko ang pintong ito kapag naabot ko na ang ika-10 antas ng wagwigang. Nakatayo siya doon na pinagmamasdan ng pinto at nawala sa pag-iisip. At pagkalipas ng mahabang panahon, naglabas siya ng buntong hininga. Ilang sandali pa, nagsimula siyang mag-ensayo muli. Noong pinag-aralan ko ang mekanismo ng paghinga ng Amhan Salman, alam ko na kung paano buksan ang pintong bakal na ito. Ang dahilan kung bakit sinabi ng unang master na ang Weiger Jigang ay dapat umabot sa ika-10 antas para mabuksan ang pintong ito ay dahil sa antas na iyon lamang maituturing na kompleto ang pagsasanay. Ngunit kung isa sa alang-alang na inabot ng 7 taon bago maabot ang ika-8 antas, maaari itong tumagal ng mas matagal pa para makalikha ng isang martial art. Kaya ngayong araw, bubuksan ko ang pintong ito gamit ang sarili kong martial power upang subukan ang antas na naabot ng aking martial arts. Sa kaisipang iyon, lumaki ang kanyang mga mata at ang true ay nag-condense sa kanyang kamao. Agad pagkatapos yun, ang bundok ay nayanig ng malakas, at ang pintong bato sa loob ng kuweba ay natusok na. Alinsunod dito, mabilis na sumugod si Chian sa labas. Matapos tumakbo ng sandali, bigla siyang huminto, tumungala, at nalaglag ang kanyang panga. Isang balon na matagal ng selyado ng isang malaking bato ang nayayanig ng malakas. Hindi nagtagal, dinurog ni Chian ang bato mula sa ibaba, at tumalon palabas. Matapos ang maraming taon sa madilim na kuweba, sa wakas ay nakalabas na siya. Sa sandaling makalabas siya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at tumawa na parang baliw. Go Daezong, maghintay ka lang ng kaunti pa. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang kaya ko sa lalong madaling panahon. Ngunit agad pagkatapos yun, tiningnan niya ang bundok sa harap niya. Ngunit muna, kailangan kong hanapin ang babaeng iyon at durugan siya ng pira-piraso. Sa kaisipang iyon, isinugod niya ang sarili pasulong. Dumiretso siya pataas sa bangin, naabot ang gilid ng bundok sa isang iglap. Pagkabagsak sa pasukan ng kuweba sa tuktok, lubos siyang naguluhan sa mapanglo na eksena. Paano?
7 taon pa lang ang lumipas, kaya bakit walang tao rito na hindi mahanap ang kanyang kaaway? Hinawakan niya ang kanyang ulo sa pagkadismaya at sumigaw, walang silbi ang pagtatago. Hahanapin ko kayo at tiyak na babaliin ko ang inyong mga binti. Ilang sandali pa, sa gubat, 2 babae ang namimitas ng mga ligaw na mushroom nang biglang may napansin ang nakasuot ng asul at nagulat. Hindi nagtagal, dumaan si Chian sa harap nila. Ang 2 babae ay nagulat sa kanya at agad na tinakpan ang kanilang mga mukha. Sinulyapan niya sila at nagsabi, mga binibini, maaari ko bang itanong ang isang bagay sa inyo sandali? Ang 2 ay umatras sa takot. Hindi, bata pa kami. Doon lamang tumingin si Chian sa sarili niyang katawan. Pagkatapos ay naglaho siya sa lugar. Ang 2 babae ay naguluhan. Saan siya pumunta? Nakita mo ba iyon? Matapos makakita ng lalaking ganoon, hindi na ako makakapag-asawa kailanman. Hindi mo kailangang tumakas. Ano bang problema? Ang eksena ay lumipat sa isa pang lokasyon kung saan ang mga damit na nakasabit sa sampayan ay biglang naglaho. Ninakaw ni Chian ang mga damit at isinuot ang mga ito, namamangha habang tumatakbo. Wow, kaya pala ang gaan ng katawan ko. Masyado akong nakatutok sa pagsasanay ng aking martial arts sa kuwebo sa nakalipas na 7 taon kaya hindi ko man lang na-realize na ang lahat ng damit ko ay punit-punit na. Ilang sandali pa, isang boses ang nanggaling sa loob ng isang bahay. Nay, nakita niyo ba ang aking black flower at black ritual clothes? Nilaban ko ang mga yun para isuot sa pista ng nayon at isinampay para matuyo. Pero sa bakuran, mayroon lamang isang fox, isang kuneho, at ilang mga ligaw na baboy. Diyos ko, wala na ang labada, at tanging mga ibon at hayop na lang ang natira sa sandaling iyon. Nakaupo si Chian sa tuktok ng bundok na iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Ngayon na natutunan ko na ang 3 dakilang ultimate arts ng 3 paaralan, dapat kong sundin ang mga hiling ng aking master, di ba? Una, ang ikatlong master na si Bayan Chong ay walang espesyal na huling hiling, at wala rin siyang ibang mga kahilingan. Ang pagpapatuloy sa 9 Revolutions Invincible Fist School ng Grandmaster ay masasabing ang tanging kailangan para magawa iyon. Kailangan kong sanayin ang Mog Singgang sa 8 antas. Sa pag-iisip hanggang dito, muli siyang nagbuntong hininga. Sige, una nating itaguyod ang Amhan Salman ng pangalawang master. Siyempre, hindi ko kailangang maging kahaliling assassin ng Amhan Salman. Ngunit dahil hiling ito ng aking master, dapat kong tuparin ang aking tungkulin bilang disipulo. Anyway, kailangan ko ng pera para makakalap ng impormasyon tungkol sa Hawk Clan, at hindi ko alam kung kailan ko mahahanap ang babaeng iyon. Pagkatapos ay isinagawa niya ang Somi Ojipong at lumipad palayo. Sa dapit hapon, sa Ronan Assassin Village. Dumating dito si Chian at namamangha. Ang tanawin dito ay pamilyar, ngunit sa katotohanan, ito ay isang mahirap na nayon ng mga Ronan at Assassin, isang lugar kung saan ang lahat ng uri ng tao ay nagpapakomisyon at nag-uutos sa mga assassin. Ang huling hiling ng aking pangalawang master ay para sa akin na kumilos bilang isang mapag-isang assassin at gamitin ang mga coded techniques ng Amhan Salman upang ipaalam sa mundo na ang isang tagapagmana ng Salman ay umiiral pa rin. Kaya, ang una kong misyon ay isang assassination. Wala nang lugar na mas angkop kaysa sa Ronin Village na ito para makumplito ang misyong ito. Sa kaisipang iyon, nagsabit siya ng karatula sa dingding na may sumusunod na nilalaman. Kung ang dahilan ay makatarungan at ang tao ay karapat-dapat mamatay, sinuman sila, tatapusin ko sila para sa inyo. Isang higanting lalaki ang nakaupo ng may estilo sa malapit. Ang boses ni Chian ay umaalingaw pa rin sa malapit. Sinabi ng aking pangalawang master na kung papatay ka lamang ng 3 tao sa buong buhay mo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong mga aksyon pagkatapos nyon. Sa sandaling magsasabi na sana ang higanti ng isang bagay sa pagkadismaya, bigla siyang tinamaan sa ulo. Wala siyang oras para mag-react at agad siyang nawala ng malay. Tiningnan siya ni Chian at binalaan na tumahimik. Pagkatapos ay kinuha niya ang pwesto nito at nahiga, namamangha. Nasaan na nga ba ako sa aking monologo? 7 araw na simula nang pumunta ako sa Ronin Village na ito, at hindi pa rin ako nakakatanggap kahit isang assassination mission. Ang makakuha ng request ay talagang mahirap. Nabuhay siya sa wala kundi lumot sa loob ng 7 taon. At hindi niya mapigilan ang determinasyong magkaroon ng isang malaking pagkain pagkatapos lumabas sa lipunan. Makumplito ang isang misyon at makatanggap ng pera. Nahiga siya doon na nababato at nakatulog. Pagkalipas ng ilang oras, bigla siyang nagpumiglas at sumigaw, pagkatapos ay nagising na may gulat.
Ngayon na nakabuo na ako ng aking internal energy, ang magutom ng ilang araw ay ayos lang, pero ayaw ko nang kumain ng lumot. Matapos itong kainin sa loob ng 7 taon ng tuloy-tuloy, sawang-sawa na ako rito. Sakto namang may isang amoy na humadyap sa kanyang ilong. Agad niyang napansin ang bagay sa kamay ng isang babae. Mukhang masarap iyon, napakabilog at mukhang napakatigas. Pagkarinig sa mga salitang iyon, ang babae ay naguluhan at nalaglag ang panga. Hoy, anong sabi mo lang? Nagmamadali siyang nagpaliwanag. Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang mga dumpling ay mukhang masarap. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinampal siya nito sa mukha. Umiyak ang binata na may bakas ng kamay sa kanyang pisngi. Ang sinasabi ko ay ang mga dumpling na hawak ng binibini sa kanyang mga kamay. Natauhan ang babae. Patawad, kusa na lang gumalaw ang kamay ko at sa tingin ko ay nahulog mo ito, sir. Nagulat siya nang marinig iyon. Ano? Ang binibini ay natamba pabalik. Sinampal siya nito ng ilan pang beses. Ang binata ay umupo ng formal at hamalingging. Patawad po, nagugutom lang ako kaya nagsasalita ng kung ano-ano. Namula ang mga pisngi ng babae sa kahihiyan. Pasensya na, Sir Warrior. Pagpatay lang ba ang ginagawa niyo? Sumagot siya ng seryoso. Siyempre isa akong assassin, tanong muli ng babae. Hindi ba posible maliban na lang kung pagpatay sa isang tao? Isinabot niya muli ang karatula. May dahilan ako kung bakit kailangang ganoon, maliban na lang kung usapin ito ng buhay at kamatayan, yumukod sa kanya ang babae. Patawad po, mauuna na po ako. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, bigla niyang iniling ang kanyang ulo para tingnan siyang muli. Pagkatapos ay kumuha ng 2 dumpling mula sa kanyang dibdib. Sir, kung nagugutom kayo, gusto niyo ba nito? Hindi inaasahan, sumagot siya ng matatag na hindi niya kakainin ang mga ito. Nagulat ang babae. Tumanggi ba kayo dahil masyadong kaunti? Tumalikod siya rito. Isa akong assassin. Ang isang assassin ay hindi tumatanggap ng anuman ng libre. Natauhan siya. So, ang ibig niyong sabihin ay pumapatay lang kayo ng tao pagkatapos makatanggap ng anuman. Agad niya itong kinumpirma. Tama iyon. Eksakto, sabi niya muli. Kung ganoon, maaari niyo bang tanggapin ito at tulungan ako sa isang bagay kahit na hindi ito trabahong pagpatay? Muli siyang matatag na tumanggi, na nagsasabing, hindi. Nalungkot ang babae. Sabi ko na nga ba, masyado itong mabigat para sa inyo, brother. Tila pagpatay lang ang kaya niyong gawin. Kung ganoon ay hindi ko maibibigay sa inyo ang mga dumpling, sir. Noong tumatalikod na siya, nagsalita siyang muli ng mahaba. Hindi ako tumatanggap ng anuman ng walang kapalit, at may dahilan kung bakit ang una kong misyon ay kailangang pagpatay. Hindi ko masasabi sa iyo ang dahilan. Isang bagay ang sigurado, ikaw ang una kong kliyente, pero pagkatapos kong makumplito ang una kong pagpatay, maaari ko nang tanggapin ang iyong request. Kung ayos lang iyon, masaya kong kakainin ang mga dumpling na iyon. Humantong siya at iniabot ang mga dumpling. Sir, pakitanggap po. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, nahablat na niya ang mga dumpling at masarap na nginunguya ang mga ito. Sige, syempre, kukunin ko ang mga ito. Pagkatapos lamang ubusin ang mga ito ay tumayo siya at itinanong ang kanyang pangalan. Inyabutin siya nito ng isang bote ng tubig at nagsimulang magpaliwanag, ang pangalan ko ay Sabang. Ininom niya ang tubig at sumagot, sige, Sabang. Para saan mo ako gustong upahan? Sumagot si Sabing, wala naman pong gaanong espesyal. Gusto ko lang po na protektahan niyo ang aking young lady at young master mamaya. Pagkarinig nito, nagliwanag ang kanyang 2 mata habang nagtatanong, anong uri ng panganib ang kinakaharap ng 2 iyon? Nalungkot si Sabing, gaya ng inaasahan. Maliban na lang kung pagpatay, hindi niyo gagawin, sir. Sinulyapan niya ito at nagsabi, babaguhin ko ang mga detalye ng misyon. Ang isang tunay na lalaki ay dapat malinaw sa kanyang mga usapan. Kung ang young lady ay nasa panganib, paprotektahan kita. Iyon ang magiging una kong misyon. Naantig si Sabang, ang kanyang mga mata ay nagtubig sa luha. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong init na mga salita. Paano naman ang young lady at ang young master? Sumagot siya habang kumakain. Nakatanggap ako ng 2 dumpling, kaya isasama ko na ang 2 iyon bilang bonus service. Pagkarinig doon, nagmamadali siyang yumukod. Salamat po, sir. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Sakto namang isang tumatawag na boses ang narinig mula sa malayo, Sabang, anong ginagawa mo dyan? Agad siyang sumagot ng malakas. Papunta na po ako.
Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin kay Chian, aalis na po ako, sir. Mangyaring tandaan po ang aking kahilingan. Huwag niyo pong papatayin ang young lady at ang young master. Lumingon si Tian at tumingin sa direksyong iyon. Ang mga figure ng dalawang tao ay naghihintay doon. Nagmadali si Sabong papunta. Papunta na po ako. Matapos tumakbo ng ilang hakbang, lumingon siya at nagtanong, oh, nga pala. Hindi ko pa rin alam ang pangalan niyo, sir, sumagot siya ng may pagmamalaki. Ako si Chian. Nagpatuloy si Sub-ing. Opo, at kung naghahanap po kayo ng trabahong assassination, sir, subukan niyo pong pumunta sa isang lugar na tinatawag na Hokjabza. Nagulat ang binata. Hokjobza, di ba? Nakalimutan ko na ang lugar na iyon. Sige, pumunta tayo doon.